Yo, magandang buhay mga bossing pips nga pala ng Kapsi Barako, hindi tambay at syempre ng Copyright X. At nandito ako sa Sampaloc, Manila mga bossing para pakinggan ang istorya ni Kagawad Kelly Ancheta aka Papa Kels. Tara! Papa Kels! Finally! Welcome sa ating istorya. Yon. Ang matagal na inaabangan ng ating mga papa busing dyan. Papa Kels, kamusta? Okay naman si Papa. Lumalaban siya. Cup game tsaka sa case ng asawa ko, si Mama Jen. Papa, bakit nga ba Papa Kels? Namulat ako na Papa Kels na eh. Saan nag-umpisa yun? Yon, actually yung Papa Kels sa cup game kasi doon naman talaga yan, yung Papa Kels doon nakilala yun sa cup game. Kumbaga, dahil kay Papa Benji Rayala, tsaka si Charles Angeles. Kasi bago ako maging active sa cup group ng mga panahon na yan, dumating tayo dun sa stage. Alam mo yun, yung bumibili ka. So, hindi ko pa alam talaga yun kasi ako talagang ayoko bumili ng cup ng mga panahon na yun. So, since pangalan ko, Kelly, sila Benji tsaka si Charles, admin pala ng sikat na cup group ng mga panahon na yan. Cups for All. Cups for All. Yun, tanda mo yan. Baga, dyan nag-start si Papa Kels din. So, during that time, yung proseso ng sila seller, ako buyer, natuloy yung transaction namin. Ngayon, for some reason, sa message lang, parang tinawag lang ako agad ni Benji na, Papa. So, Papa Kels, di parang, parang gandang pakinggan din, Papa Kels. Meron bang ano yan? Meron ka bang exactly year? Ang Papa Kels, mga most likely 2014 or 15, mga ganyan taon yan. Kasi yan yung time na naging active ako sa cup group na which is yung Whippets Team Manila muna. Bago mag-separate. Yan na yan. Yung Papa Kels yan, 2014 or 15. Somewhere in that year yan. Papa, sino yung nag-inspira o sino yung roots mo sa pagkahilig sa cup? Yan. Okay. Actually, nung bata pa ako, talaga uso yung araw pag andito mo, seaman, alam mo yun? Magpapadala yan. Mga tsokolate. Kasama dyan yung sombrero. So, isang tito ko lagi yun every time na... So, ako, namulat ako na, mahilig ako mag-sombrero talaga. Though I'm not familiar dun sa mga brand. Pero ako 100% yung mga vintage na yan, lalo na yung... Kaya nga ako nag-Chargers kasi meron ako nung bata ko. Yan ang story yan. Yan sa mga hindi nakaalam yan kung ba't nag-Chargers si Papa Kels. Aside from yun, mas madaling kolekta yun dahil hindi siya ganong price. Yung cup na yun yung memorable sa akin. Siya yung sa utak ko na, mag-collect ako nito. Bakit? Kasi yun ang lagi ko natatanggap. So ngayon, time goes by, syempre, trabaho, di ba? Estudyante ka, high school pa lang ako, medyo ako sa ipab. So, ang sombrero sa akin, hindi ganun ka dali mahalin. Hanggang dumating yung time na to, ito na nga yun, yung flip top, syempre, 2010 2011, mga ganyan. Nauso yung rap battle. So lahat ng mga doon nakasombrero. Parang yan yung unwritten requirements ng hip-hop no? Yung cup, no? Naman, totoo yan. Diba? Oo, sa battle, di ba, parang pag hindi nakakap to, hindi hip-hop yan, totoo yan, di ba? Alam, makikita mo yan. So, yung mga time niya, ang binibili ni Papa Kels yan, fake po talaga. So, doon sa mga starter ako, hindi man ako nagsimula ako mag-fake. Real shit yan, man. I mean, talagang 2,000, yan nga, yung sabi ko kasi 10, papabili pa ako sa rate yan, sa Isikan. Si Master Raiden. Yan, hindi ko makakalimutan yan. Big shoutout, isa sa mga respetadong OG ng TBS yan. Sa Orion yata, inutos ako Bayo, si Chef. Kuya, bilhin mo nito, 300 yun. Nung araw na yun, ang laki ng 300 well, pesos. Sakto lang din. Pero para sa original nga, nung nalaman ko yung original, 1.5 Sabi ko pa sa asawa, Mama Jen, kaya ko naman dalhin yan kahit pegi, nasa swag yan Sabi niya, oo nga. Maganda nga. Kaya lang, paano yung nakakaalam na pegi yung sombrero mo dahil walang ganyang official release? Napaisip ako ngayon. Kasi nung mga panahon na yun, wala naman ako after sa kung legit ba to. Ang stand ko lang is, kaya kong dalhin to. Yung pala, darating din yun sa time na ito, nagugusom siya ako, na gusto mo ng original. Gusto mo ng isang masusot mo na, legit.
Ito na yun. Ito yung sinasabi ko about Benji and Charles. Ito na yung gusto ko na talaga na bumili ng original. Hindi ko pa makalimutan, ang unang-unang cup ko is whip cup nga, yung Ochos Locos. Hindi ko binili yan. Tinrade ko sa jacket na worth 2,000 plus na Fubu. Para lang makuha. Para magkaroon ng, ito palang pili ng original. Legit yan. Ito, real story to, man. Kumbaga sabi ko, from that time, doon ako napasok kay Benji na tinrade nila yung Jordan ko ng mumurahing cup lang. Pero actually, hindi siya mumurahin. So yun pa, paano? Dahil mahilig ka na nga sa cup, yung mga original cup, ano? So paano ko nag-come up na gumawa ka na ng sarili mong brand, which is Papa Kel's Clothing? Yan naman. Bali yung Papa Kel's Clothing kasi, 2016 yan, Baba. Yung mga panahon na yan, meron kaming grupo. Kami pa rin yun. Yan, talagang sobrang gasgas ang pangalan ni Benji dito. Yan si parang Sinyo, Repa Sinyo, tsaka si Apir Malakas. Merong cup group, isang local group ng mga local. Diyan ako nag-start Papa Kel's Clothing. Kasi yan, nag-inspire talaga sa akin yan. Big shoutout sa Local T. Yan, 4 talaga yan. Local T, Badman's Closet, Real Jokes Clothing at Apir Malakas. Yan yung 4 na local brand na kinamulatan ko na combination ng mga cup. So, noong mga time na yan, nagtayo ako ng sarili kong brand. Wala pa akong cup. 1 year, 2016 eh. 2017 ako nakaisip na, magkap ako. Cup agad yung unang release mo, hindi damit? Damit. Damit. 2016, damit talaga ako. Yung kung makikita. 2016 na-establish ang Papa. Yes, 2016. 2017, Cup. yun na yung cup. First cup release ko. Okay. Almost 2018 na yun, December yun eh. So yung Papa, no? Di ba, nag-cup ka na, 2017, sabi mo, first release mo. Di ba, sa cup naman, alam natin nga sa mga bagong nagsisimula, may mga concept yung mga brand natin. Siyempre, especially Hindi Tambay at Copyright X. Alam nyo na yung concept niya. Trademark, siyempre, no? Papa Kel's. Papa, ano yung concept ng isang Papa Kel's clothing sa cup? Actually, Papa, yung concept ng Papa Kel's Clothing sa cup, religious talaga yan. So, 2017, Savior, yan talaga ang unang-unang release ko. Kumbaga yan yung OG ko. Religious. Wala akong balak magkaroon ng iba-ibang konsepto. Like ngayon, di ba, Meet Next Time, may In Good Faith, merong Team Quiet na all under Papa Kel's Clothing. So, nag-start ako, religious concept lang talaga. I mean, gusto ko maging kakaiba kasi. Kasi, alam mo sa local, ang daming street brand eh. Alam mo yun, yung street style lang, too many to mention. Kumbaga ako, parang I came up with an idea na parang kailangan ko, for me to stand out, kailangan ko iba ko. Kailangan kakaiba. Kakaiba ko. So ikaw, di ba? Lahat naman yan, lahat naman ng mindset ng brand owner, di ba? Lagi yung nasabi, dapat kakaiba ka. Yes. Pero sa lahat ng, nakita ko mga concept, kasi yung iba magkakagaya nga, especially makabayad concept, hindi lang naman isa gumagawa yan, humandamat, hindi lang yan, madami yan. Pero yung religious concept, Papa, ikaw lang yung gumagawa nun eh. Diba? Parang one of one. Wala lang, parang nano ko lang talaga. Kaya sabi ko, swak to, kailangan ko iba. Then yun nga, hindi lang para sa lahat. Kasi may mga Muslims, may iglesia, no? So, we have to respect lahat naman ng religion. So, sa part ko lang, I'm just rooting dun sa target ko, which is yung mga Catholics, na into cup. So yun, Papa, no? May Papa Kel's Clothing na, Papa Kel's Clothing Cup 2017. Anong kadikit na niyan pagkagawa ng sariling brand? Ang pagbibenta. Kamusta yung pagbibenta nun? As a brand owner, syempre, para ang target mo is ROI, di ba? Yun lang. Swerte na eh. Yeah. ROI ka. Sobrang happy ka na. So, I decided na mag-pre-order ako na Papa, hindi naman sa magbubuhat bangko sa cup game. Kahit paano naman may asim tayo sa cup game. Kahit paano. Alam mo, Papa, nung araw bago ka makapagbenta, you do mock-up poster with the original cup na, yung hand na. Pero si Papa Kel's, sinugalan ko, na sabi ko baka may maniwala sa akin kasi admin ako ng Caps for All nung mga panahon na yan. So, I do believe na meron akong market agad. Yun ang inaano ko, and ang kailangan ko lang i-produce was like parang 30 pieces for me to return of investment. Yung price ko nung panahon na yun, which is 1,000 lang. That was 2017, imagine. So, I'm just praying na makakuha ko na sana kahit mga 30 pieces lang. Tapos, ang order sa akin, parang 58.
lampas Mhm. no? So, nagka-calculate ako sa nakabenta ako nang hindi nila nakikita yung produkto. Which is, nung mga panahon na yun, sabi ko, man, parang, ako kaya ako niloloko niyan. Basta tumagal yan sila, parang toyo. So, paano mo, ano yun, paano mo minarket yung wala kang produkto? Now, I mean, poster lang. Tas, yung kung ano yung ginagawa ngayon, hindi ko naman sinasabing sa akin galing lahat yan. Yung description na 50 pieces produce only, mga ganon. Sinasabi kaya lang, pre-order naman ako. So, nakalagay, colorway black with metallic gold, 2D with embroidery, pre-order price, on-hand price. Parang ganon yung ginagawa ko. So, ngayon, may nagtiwala. Tao na lang yung mag-i-imagine kung ano talaga sa personal yung... Yes, tas ito yung pinaka-big ano ko dito, man. Ito, gusto ko na lang din shoutout talaga. Ito talaga, sobrang laking tulong ng tao na ito sa Papa Carl's Clothing. Legit. Si Papa Cap Amazing, Kasuga. Legit. Hindi ko makakalimutan niya kasi December 24, 2017, meron kaming Cap Collectors Night. Meron akong excess na 12 pieces. 12. Di ba sabi ko 58 yung ano, may sobra ako 70 pieces, pinagawa ko 12. Dinala ko yun sa event. Ang price niya noon, on-hand price. Which is 1,400. Isa sa bumili sa akin si Amazing. Alam mo, during the next day, nag-post siya. Ang dami kong binili ngayong taon. No Era, Michelines, whip caps, etc. Pero ito ang brand of the year para sa akin. Savior Papa Carl's Clothing. Man, parang sabi ko, wow! Kasi si Cap Amazing, isa sa mga co-admin ko sa C4A, talagang balagbag din yan. Alam mo bakit? The next day, man, ang sabog ang inbox ni Papa Carl's. And plus, knowing na ang presyo ko is 1.4 na. Di ba parang, wow! So, ang sarap. Yan yung mga panahon na nagbebenta ako, kaya lang, hindi naman lahat gano'n. Okay. Kaya kung tanong mo lang kung paano ako mag-market, is through mock poster nang walang actual cup, legit. Swear to God dyan, alam na mga nakakilala sa akin yan. Papa, na pag-usapan natin yung lakas. Eh, paano naman pagka mahina yung benta? Tumal. Di naman kasi lahat malakas nila. Hindi lang araw-araw pasko. True. Eh, paano naman pagka matumal? Ano naman yung ginagawa mo? Paano yung marketing mo naman? Ito, well, sa akin, sariling diskarte kasi sa akin, para sa akin, pag matumal, lahat dumadaan dyan. Tama yung sinabi mo. Hindi ko siya masabing ma-apply ko sa akin na tutumal ako dito ba? Kasi ako, Papa, pag nag-release kasi ako ng cup, more on instinct ba? Alam mo yun? Na parang, naniniwala ako itong araw na to, pag ito, nag-pre-order ako nito, jump back. So, ako, totoo man, baga parang hindi ko ganong ramdam yung hina. Pero, dun sa time frame, makikita ng tao yan na parang mahina Walang post Si Papa kasi, di ba yun ang nangyayari doon? Kasi ako man, katulad ako, wala naman ako shop. Headquarters ang tawag ko dito kasi more on showroom lang to. Tambayan, legit. Pero sabihin punta ka, drop by, wala kang mabibili dito. Puro online lang and I do pre-order pa rin. Papa, ano yung maipapayo mo? O tips sa mga nagsisimulang maging brand owner, sa mga nagsisimulang dumiskarte sa pagbibenta? Payo ni Papa kasi dyan sa mga nag-start magawa ng sariling brand nila. Ask nyo muna yung sarili nyo kung gano'n na ba akong katagal sa sabihin nating industry. Kasi ako, ang mapapayo ko talaga unang muna is dapat pag nag-business nga ng cup game, dapat into cup game ka. Kasi yun ang number 1. Ang hirap magbenta ng hindi ka knowledgeable sa binibenta mo. Number 1 yan. So ako, yun ang pinaka-ano ko, dapat nasa cup ka rin. Then second, gano'n ba kalaki din yung market mo? Ako, pasensya na, baka mabash ako, pero ako gano'n kasi ako, practical ako So, kumbaga, paano mo malaman? Kailangan mo subukan. True. Pero ang tanong, how long you stayed in the game before you tried to make your own? Magkaiba yun If you're a collector, lalo na if you're... Ako alam ko may mga dyan na kaibigan natin, na collector na sumubok ng brand tas hindi. Kasi hindi naman lahat para sa'yo. Noong 2014, nag-produce ako ng cup. Maganda yung cup. Pag tinignan mo sa picture, maganda. Pero hindi ako satisfied as a collector. Tignan mo yung tinasabi ko lang time frame ko. Before I decided na, it's about time na nakakuha ko ng magaling na manufacturer. Yan, big shout out kay Dax De Oras Artist Stage. Yeah, yan ang talagang number 1 na local brand manufacturer na gumagawa ng brand ng Papa Carl's. So that was 2017. So bago ako mag-decide, it took me how many years? 2014, then bounce back after 3 years.
Just imagine sinasabi ko lang sa iba para at least ma-erase na, hindi ganon. Hindi yan papakils lang, hindi. Merong ano yan, merong proseso, merong experience na pinagdaanan bago magdesisyon. Yan ay payo lang sa iba. Kasi hindi... Kita naman ng mga papa natin dyan, mga busing ko dyan kung sino na si Papa Kals ngayon. Wala, eto, mataba pa rin. Charot. Hindi naman, yun lang sinasabi na ni Papa Kals. Kasi parang, hindi lang naman about money yan. May pera ka, you can buy. No, ang hirap po magbenta. Mahirap po magbenta. Ako nga, tignan mo, isipin mo, tagal nung time frame ko bago ko mag-decide na maging brand owner. So, ibig sabihin, alam ko yung value ko. Kumbaga yan, syempre, number 1 yan, kaya ako lagi sinasabi, know your value. Value as what? Collector. / friendly ka ba sa Cap community? Ito, reality to, man. Hindi yan basta about money lang. Kahit may money ka, ang tanong, sige, sino magiging market mo? Are you attending yung mga events? Kami nila Benji. Ako, madaming Benji kasi yan talaga roots ko Matanda ako dyan, pero ako dyan ang roots ko. Kumbaga kami, pumupunta kami ng Fairview. Kasama ko pa, brother-in-law, talaga, nagbubuhat kami ng mga damit, kinukwento ko sa'yo. Continuous yun, party yun. Bakit? Nakikita ka ng tao na, ito si ganito. So, time na nag-build ako ng sarili kong... Yun yung proseso. Yes. So, ibig sabihin, mahirap yung proseso. Hindi lang basta may pera ko, meron akong idea, labas ko na to, hindi ganon. Hindi ganon. Yun yung tatayo ka ng pundasyon. Pundasyon. Kaya nga ako famous quote ko, Papa. Dati, lalo na pa nagdalive ako way back 2018, ganyan, onwards. Nung nag-start ako ng Cap Review, walang building na 5th floor agad. Laging pundasyon, first floor. Hanggat maaari nga, merong bago mag-first floor, di ba, may basement pa nga. Kasi, di ba, nasa iyo yan, it's up to you. Kung gusto mo maging 5th floor, tibayan mo yung ilalim. Kung gusto mo maging 10th floor pa, tibayan mo lalo. Hindi yung pipili, may nakita ka bang pagising mo, 5th floor agad, walang ganon. Walang magic, ibig sabihin proseso. Yun lang nasasabi ko to ako, natutuwa ako kasi I stayed in the game for almost 8 years na. So, thank God, nakakasurvive pa rin. Ups and down, nangyayari yun. Kaya lang, sabi ko nga sa'yo, yun lang ang may maligo, pero lesson learned yan kasi ako naman listener ako. Dami na nagpapayo din sa akin na kuya, subukan mo din sumugal kasi ganito, ganyan, which is true. Yun lang ang mapapayo ko talaga. Know your value din before yun din ang summarization yun na alamin mo muna yung value mo bago ka magbenta kasi hindi ka basta bibili ng wala lang, ng out of nowhere lang, walang ganon. You have to sacrifice din. Financially, emotionally, kasama rin, syempre, minsan nag-expect ka na, may mga ganon, ako mag-explain. Physically. Diba, oo naman. Mapapagod ka. So, yun lang, lahat may proseso. Yun lang mabibigay kong tips dyan sa mga gustong maging brand owner. So, yun lang mga kapatid, maraming salamat sa oras nyo, yung mga nag-stay sa mga manonood ng interview ni Yo Pips. Sobrang solid lahat. Supportahan nyo to, man. Promise. Yung Cap community, mas maganda, nagtutulungan tayo lahat. Regardless, seller, reseller, manufacturer, brand owner, Cap collector. Lang. Papa. Yes, sir.